Good morning sa lahat. Tara, mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 03 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 36. Ipinahayag ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Job chapter 36 verse 1. Pakisabayan ako ng basa guys. Idinagdag pa ni Elihu Verse 2, magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin pagkat ayon sa Diyos itong aking sasabihin. Verse 3, ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayang ang aking Diyos ay makatarungan. Verse 4, lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Verse 5, ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Verse 6, hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Verse 7, ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari, at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Verse 8, kung ang tao ay nagagapos o natatanikalaan, o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan. Verse 9, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang naghaharing hambog na isipan. Verse 10, sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Verse 11, kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Job chapter 36 verse 12, ngunit kapag sila'y dinakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Verse 13, puot ang naghahari sa dibdib ng masama, parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Verse 14, sa kanilang kabataan sila ay namamatay, nagwakas. Sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Verse 15, ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral, at kanyang pinagdurusa upang mapuksan ang kanilang pananaw. Verse 16, inalis ka ng Diyos sa kaguluhan, pinagtamasa kaniya ng kapayapaan, at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Job chapter 36 verse 17, ngunit ngayon ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Verse 18, huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman, mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Verse 19, dumaing ka man ng dumaing ay wala nang mangyayari. Ang taglay mong lakas ngayon ay wala na ring silbi. Verse 20, huwag mong naising ang gabi dumating na, ang oras na ang mga bansa ay mawawala na. Verse 21, huwag mong isipin ang magpakasama, ito ang dahilan kaya ikay nagdurusa. Verse 22, alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Verse 23, walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan at walang kasamaang maaring ibintang. Verse 24, lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa, kaya ikaw man ay magpuri rin at sa Kanya ay dumakila. Verse 25, ang mga gawa niya lahat ay namasdan, ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Verse 26, di masusukat ng tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Verse 27, ang tubig sa lupa'y itinataas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Verse 28, ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Verse 29, sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam at kung paano kumukulog sa kalangitan. Verse 30, pinagliliwanag niya ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nanatiling madilim ang kailaliman ng dagat. Verse 31, pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan at masaganang pagkain, tayo hindi pinagkaitan. Verse 32, ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Verse 33, ay ang hirap naman ito pag tinamaan ka ng kidlat, mamamatay ka, diba? Ulitin ko yung verse 32, ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ganon. Verse 33, ipinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban at ang kanyang galit laban sa kasamaan.
Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 37. Kinakabahan ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin ko. Verse 2, pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos, mula sa bibig niya'y nanggagaling ang kulog. Verse 3, ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan, mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Verse 4, tinig niya'y umuugong parang dagundong ng kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Verse 5, sa isang salita niya'y may nangyayaring kababalaghan, kahangahangang bagay na di natin maunawaan. Verse 6, pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig, ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Verse 7, pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain upang malaman nila kung ano nang kaya niyang gawin. Verse 8, ang maiilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan. Verse 9, ang malalakas na hangin sa timog nangumula at ang malamig na simoy ay galing sa hilaga. Verse 10, sa hininga ng Diyos nabubuo itong tubig, nagiging yelong matigas at napakalamig. Verse 11, pinabibigat niya itong mga ulap, mula rito ay pinaguguhit ang mga kidlat. Verse 12, ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos, sumusunod kahit sa ang panig nitong sansinukob. Verse 13, ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa o kagandahang loob. Verse 14, tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Verse 15, alam mo ba kung paano niya inuutosan na maglalabasan ang kidlat sa kalangitan? Ulitin ko guys, verse 15. Alam mo ba kung paano niya inuutosan ng maglabasan ang kidlat sa kalangitan? Verse 16. Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay, tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Verse 17. Hindi mo nga alam sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umiihip. Verse 18. So yung mainit pala is habagat. Verse 18, tulad ng ginawa niya, ang langit pa iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas. Verse 19, ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos, isip na may walang laman, pang-unaway kapos. Verse 20, ang makipag-usap sa Diyos ay di ko nahahangarin. Bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain? Verse 21, ngayon ang langit ay nalinis na ng hangin at nakakasilaw ang kanyang luningning. Verse 22, may malagintong kaningningan sa gawing hilaga, iyon ay kaluwalhatian ng Diyos na dakila. Verse 23, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit. Sa kanyang kinalalagyan, siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Verse 24, di katakatakang siya ay iginagalang ng lahat at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mauutak. So, bukas na itong chapter 38, guys. Balik tayo sa dati nating location bukas. So, hanggang ngayon lang tayo dito sa staycation. Bye, everyone. God bless.